Babalik po tayo sa ating serye sa Aklat ng Jonah. Ang theme po nito ay God's Relentless Grace, ang walang kapagurang grasya at kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos. Dito nga po sa kwentong ito, makikita natin kung ano ang lawak ng pag-ibig at pagpapasensya ng Panginoon, lalo na sa kanyang mga suwail na lingkod. No? Kasama na po tayo doon. Kaya napakalaking source of comfort po ang aklat na ito dapat sa lahat sa atin. At kahit na doon sa mga hindi pa nakakilala kay Jesus, makikita nyo rito kung ano ang length na parang gaano kayo inaabot ng ating Diyos. Hindi po siya tumitigil sa isang pagtapik lang sa inyo, pang-dalawa, pangatlo. Paulit-ulit po niya kayong tatawagin at hihikayatin na manampalataya sa Kanya. Ang pinakadakilang milagro at maraming milagro ang makikita natin sa kwento ni Jonah. Ang pinakadakilang milagro ng Diyos sa buhay ni Jonah ay hindi lang yung pagsaklolo sa kanya ng isang malaking isda. No? Hindi lang yung biglang nagkaroon ng bagyo nung siya ay sumakay doon sa vapor. Hindi lang yung biglang tumigil ang bagyo nung siya ay hinihagis at pinukol sa dagat. O yung kanyang pagkaligtas sa pagkalunod sa pamamagitan ng malaking isda. Mga malalaki pong milagro yun. Pero para sa akin, at malinaw sa teksto, na ang tunay na milagro ay yung mga mahimalang pagliligtas at pagsisisi ng mga pagano, ng mga hentil sa kwentong ito. Nakita natin dun sa mga marino na biglang nanawagan, nung una nananawagan sa kanilang mga Diyos-Diyosan, pero nung kanilang makilala kung sino talaga ang Diyos, sila ay nagbigay ng alay sa Kanya. O di kaya yung pagano na kapitan nung barko na biglang hinikayat, ginising, pinukaw si Jonah para siya ay manalangin. Marunong pala siyang manalangin. At hindi ako nagdududa na dahil sa nangyari kay Jonah, ang kapitan na ito ay maaring nakakilala din sa tunay na Diyos. Meron ba kayong kakilala, kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, kaklase, o kaopisina na sa tingin ninyo ay wala nang pag-asa na manampalataya pa sa Panginoon? Nakita nyo naman yung isang baptism video natin. Isang binatang lalaki na wala nang ginawa kundi mag-doom scroll. Alam niyo po ba kung ano ibig sabihin ng doom scroll? Ako, actually hindi ko alam. Pero sinabi sa akin ng mga anak ko, kapag nanonood ka ng Reels, no, sa TikTok o sa Instagram, no, tapos patuloy lang ng patuloy yung ganyan pag-scroll mo, no. Napansin niyo na ang Panginoon ginamit ang TikTok upang maabot ang binatang iyon. At marami sa inyo, marahil, ay ganito rin ang karanasan. Pero meron ba kayong kakilala na sa palagay nyo wala nang pag-asa na manampalataya sa Panginoon? O di kaya, kayo mismo na naririto ngayon at natitiyak nyo na dahil sa taksang-taksang kasalanan na inyo nang nagawa, na hindi na kayo kayang iligtas ng ating Diyos. Hindi na ako pwede, pastor, masyado na akong malayo, masyado na akong makasalanan, masyado nang malalim
ang aking addiction, hindi na ako pwedeng baguhin ng ating Diyos. Well, ang mensaheng ito ay para sa inyo. Makinig kayo mabuti. Una sa lahat, tignan natin ang mahimalang resulta ng pahayag ni Jonah. Kaya ang title na binigay ko dito sa mensaheng ito ay ang mahimalang pagsisisi ng Nineveh. No? Mahimala. Kanina kinakanta natin, ang ating Diyos ay Diyos ng himala. Siya ay kamangha-mangha, sabi natin kanina. So dito makikita natin ang mahimalang resulta ng pahayag ni Jonah. Sabi sa verse 5, "And the people of Nineveh believed God." The people of Nineveh believed God. Ano ang pahayag ni Jonah? Nasa verse 4. "Yet 40 days and Nineveh shall be overthrown." Ganun po kaiksi. Kala po siguro ng iba sa inyo, siguro napakahaba nung sinabi ni Jonah. Pinaliwanag niya kung paano nagpakita ang Diyos sa bayang Israel magmula pa sa creation, papunta sa Egypt, papunta sa ilang, papunta sa pag-conquer ng land, sa kanilang mga hari. Hindi po. "Yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. And the people of Nineveh believed God." Ito po ay pananampalataya na hindi inaasahan. Hindi po inaasahan. Kayo ba inasahan nyo? Na sa ganung kaiksing, saan kaya siya nagpunta, no? Sabi doon, isang araw, nandun siya sa Nineveh, sumunod siya, alam natin ang pagsunod niya ay medyo may padabog pa ng konti, no? Dahil ayaw niya talagang maligtas itong bayang ito. So wala siyang desire sa puso niya na maligtas itong mga ito, no? Wala. Kinakabahan siya na baka nga sila maligtas. Makikita natin yun later on sa chapter 4. So, hindi inaasahan ang pananampalataya na ito dahil sa matinding kasamaan, una sa lahat, ng Nineveh. Sa Nahum chapter 3 verse 1, sabi doon, "Woe to the bloody city, all full of lies and plunder, no end to the prey." Grabe. "At sa kanilang pagsamba ng mga Diyos-Diyosan." So hindi lang sila masama, sila ay idolatrous pa. Sa Nahum chapter 1 verse 14, "The Lord has given commandment about you, no more shall your name be perpetuated." Lilipulin daw ang Nineveh. "From the house of your gods, I will cut off the carved image and the metal image. I will make your grave, for you are vile." Ganun po sila kasama. Meron po ba kayong kaibigan, kamag-anak, kakilala na ganun kasama? No. Ang una kong tanong sa inyo, bakit kayo bumabarkada sa kanila? No? Kung ganun sila kasama. Wala akong choice, pastor, kasi kamag-anak ko eh. Ganun ba? So, kinakabahan kayo na baka hindi, kahit share ko to, pastor, bibigyan ko ng gospel tract, bibigyan ko ng Biblia. Walang pag-asa. Grabe yung mga taga-Nineveh. Masama na sila, marami pang Diyos-Diyusan, hindi inaasahan ang kanilang pagsisisi at pananampalataya sa Diyos. Ngunit sa ating Panginoon, tandaan natin, madalas, ang tila malayo sa Kanya ay siyang naliligtas. Yung tila malayo sa Kanya, ang siyang naliligtas. Sabi sa Isaiah 57:15, "For thus says the one who is high and lifted up, who inhabits eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place, and also with him who is of a contrite and lowly spirit, to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite."
Sa Luke 19:10, pagkatapos na iligtas ng Panginoon si Zacchaeus, isang chief tax collector, no? So siguro ang equivalent niya ngayon, BIR commissioner, o siya ang head ng large taxpayers unit ng BIR. Siya ay naligtas. Sabi ng Panginoon, today salvation has come to this house since he is also a son of Abraham. Tas sabi niya, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Nawawala po ba kayo? Hahanapin po kayo ng Diyos. Sa Matthew chapter 9, verses 11 to 13, sabi ng mga Pariseo sa kanyang mga disipulo, why does your teacher eat with tax collectors and sinners? But when he heard it, he said, those who are well have no need of a physician, but those who are sick. Oo nga naman, no? Ang asawa ko po, doktor. Pag kayo po ay naging pasyente niya, may sakit po kayo. At hindi lang kayo may sakit, malubha ang sakit nyo dahil kidney doctor po siya. Ang ibig po sabihin, bumibigay na yung kidney nyo. No? Baka katulad ko, ganyan na lang po ang natitira sa kidney ko eh. No? So, kung kayo maging pasyente niya, may sakit kayo. Kung kayo ay malusog, no? Huwag kayo pupunta sa clinic niya. Di ba? Baka kayo mahawa lang. Sapagkat ang may sakit ay hindi pinagagaling ng isang doktor. Ang makasalanan ang siyang nangangailangan ng tagapagligtas. Hindi yung mga mabuti o banal sa kanilang sariling paningin. Kaya ang sabi niya, go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice, for I came not to call the righteous, but sinners. Kayo po ba'y makasalanan? Praise God po. Lahat po tayo ay makasalanan. Sa tingin nyo ba, napakalalim na, napakalawak na ang inyong kasalanan? Ay, kayo ang gustong-gustong dalawin ng ating Panginoon. For I came not to call the righteous, but sinners. Ito ay pananampalataya na hindi inaasahan na nagresulta mula sa isang pahayag na kakaibang kapangyarihan. Napakaiksi nung sinabi ni Jonah. Siguro marami pa siyang dinagdag. Pero ang essence lang ng kanyang message, yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. Malinaw na ang pananampalataya ng Nineveh ay dahil sa napakasimple at diretsyong mensahe ng babala ni Jonah. Yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. Yung pong salitang overthrown sa Hebrew, pwede rin pong i-translate na overcome. So yet 40 days and Nineveh shall be overcome. So parang masama, no? Masama ang dating. Pero pwede din siyang i-translate na yet 40 days and Nineveh shall be overturned. Shall be turned over. Shall be converted. So yung salita pong ginamit doon, ang pwedeng dating, yet 40 days and Nineveh shall be overturned. Para sa akin, ang ibig sabihin nun, pwede silang maligtas. Overturned. Sinabi ito mismo ni Jesus na yung pananampalataya ng mga taga-Nineveh ay nagmula sa mensahe ng makapangyarihan na dinala ni Jonah sa kanila. Sabi niya sa Matthew 12:41, the men of Nineveh will rise up at the judgment with this generation and condemn it, for they, the men of Nineveh, repented at the preaching of Jonah. Sabi niya.
And behold, something greater than Jonah is here. Humingi ng sign yung mga Pariseo. Sabi niya, hindi ko kayo bibigyan ng sign. Nakakahiya kayo. Si Jonah ang sinabi lang, yet 40 days and Nineveh shall be overturned or overcome or overthrown. At sila ay naniwala sa preaching ni Jonah. Hindi dahil sa magaling si Jonah, kundi dahil ang kanyang dinala ay ang salita ng Diyos. Makikita natin yun dun sa chapter 4 verse 2, di ba? Sabi ng Panginoon sa kanya, call out against it the message that I tell you. So salita ng Diyos ang kanyang inatid. Yung gospel. Makikita natin sa Mark chapter 4 verses 26 to 29, ang paliwanag ng Panginoon kung paano umuusbong ang faith sa puso ng isang tao. Sabi niya, the kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground. A man, ordinary man, seed, ordinary seed. He sleeps, the farmer sleeps and rises night and day, and the seed sprouts and grows. He knows not how. Hindi alam ng farmer kung paano nangyari yun. The earth produces by itself, first the blade, then the ear, then the full grain in the ear. But when the grain is ripe, at once he puts in the sickle because the harvest has come. He knows not how. Yung tapat na naghahasik ng ebanghelyo ay isang ordinaryong tao lang na merong isang regular na gospel at yung gospel na yon ang siyang nag-uusbong ng tunay na pananampalataya. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 23, yung salita ng Diyos ang nagbo-born again sa atin. Since you have been born again, not of perishable seed, ayun na naman yung seed, no? But of imperishable, through the living and abiding Word of God. So maganda na napapakinggan natin yung mga testimonyo ng mga ating binabautismuhan, ngunit ating pinapangaral mula sa pulpitong ito ang salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ang nagdadala ng milagro sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi sa Acts 11:18, nagre-report si Peter pagkagaling niya kay Cornelius. Si Cornelius ay isang hentil. Na-convert si Cornelius pamamagitan ng salita ng Diyos na binahagi ni Peter sa kanya. Ang sabi ni Peter sa church at Antioch, kung saan siya, ay church at Jerusalem, kung saan siya bumalik at nag-report, when they heard these things, they fell silent, yung buong church. And they glorified God, saying, then to the Gentiles also, God has granted repentance that leads to life. Ang repentance na nagliligtas, na nagre-resulta sa kaligtasan, ay nagmumula sa Diyos. Hindi sa ating galing, hindi sa ganda ng ating presentation, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi sa 2 Corinthians 7:10, for godly grief produces a repentance that leads to salvation without regret, whereas worldly grief produces death. Godly grief. Pansin natin sa mga testimonyo na natin naririnig na nagkaroon ng punto sa buhay ng mga ating binautismuhan na sila ay nalungkot, na kinurot ang kanilang puso. They were cut to the heart. At dahil dito, sila ay naligtas. Ang kapangyarihan na nagliligtas ay wala sa galing ng propeta. Alam na natin yon. Si Jonah nga, pasaway. No? At sumunod nga, masama naman ang loob. No? Sumunod nga siya, pero parang nagdadabog. Yet 40 days, sabi niya. Nagdadabog eh. Masama loob niya eh. Ayaw niya maligtas ang Nineveh. So wala sa galing ng propeta, kundi nasa puwersa ng salita ng Diyos. Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes.
Pangalawa, makikita natin dito ang mahimalang pagbabago ng Nineveh. Balik tayo sa verse 5. Alam niyo kung bakit tayo nasa verse 5 hanggang ngayon? Kasi actually, yung buong kwento nasa verse 5. Yun ang summary. Yun ang buod. No? The people of Nineveh believed God. They called for a fast, put on sackcloth, from the greatest of them to the least of them. Tapos, dinitalye niya yung verse 5. No? So, sa verses 6 to 9, ang detalye ng verse 5. So, they called for a fast and put on sackcloth from the greatest of them to the least of them. Tapos makikita niyo dun sa kwento, kahit yung kanilang hari, the king of Nineveh, he arose from his throne, removed his robe, covered himself with sackcloth. Tapos sinabi niya sa decree, let neither man or beast, herd or flock, pati mga hayop, huwag kakain. Kawawa naman yung mga hayop. No? Meron kaming corgi sa bahay. Pag hindi mo pinakain yun, masama ang mood. No? Pero dito, pati mga hayop pinag-ayuno. Paghingi ng tawad sa Panginoon na may pag-aayuno, yun ang makikita natin dito. They called for a fast, let neither man nor beast, herd nor flock taste anything, let them not feed or drink water. Yung fasting po, sabi sa 2 Chronicles chapter 20 verse 3, ay madalas ginagamit ng mga hari sa kanilang mga subjects. Then Jehoshaphat, isa sa mga hari ng Israel, was afraid and set his face to seek the Lord and proclaimed a fast throughout all Judah. Sa Nehemiah chapter 9 verses 1 and 2, si Nehemiah nananalangin, kanyang ipinangungumpisalang lahat ng kasalanan na nagawa niya, 10 ng kanyang mga kaanak, at ng kanyang buong bayang Israel. Sabi niya, now on the 24th day of this month, the people of Israel were assembled with fasting and in sackcloth and with earth on their heads. And the Israelites separated themselves from all foreigners and stood and confessed their sins and their iniquities of their fathers. Humingi sila ng tawad na may pag-aayuno. Sa Daniel chapter 9 verse 3, sabi ni Daniel, then I turned my face to the Lord God. Daniel 9 ay meron ding prayer of confession. No? Nehemiah 9, Daniel 9. Parehong prayer of confession. Then I turned my face to the Lord God, seeking Him by prayer and pleas for mercy. Seeking Him by prayer and pleas for mercy. With, fasting and sackcloth and ashes. Ang fasting po, ang pag-aayuno, ay isang malalim na pagnanasa na makamit ang kapatawaran ng Diyos na hindi emosyonal. Malalim, galing sa puso, galing sa kaibuturan ng ating niloloob. Paghingi ng tawad sa Panginoon na may pag-aayuno ang ginawa ng Nineveh. From the greatest of them to the least. Nagumpisa sa hari. The king of Nineveh, he arose from his throne, removed his robe, kanyang royal garments, covered himself with sackcloth, and sat in ashes. Ganun po ang ginagawa ng mga nagluluksa. Bakit sila nagluluksa? Sapagkat meron silang pagsisisi na malalim at taus-puso na may pagpapakumbaba. Yun po ang ibig sabihin ng pag-put on ng sackcloth. Yun po ay parang nagsuot kayo ng sako. No? Alam niyo naman kung yung mga lumaki sa inyo na may yung sako ng bigas, no? Yung lumang sako ng bigas, hindi yung plastic, no? Yung lumang sako ng bigas na magaspang sa balat, no? Alam niyo, nanay ko, para makatipid lang noon, ginagawa niyang shorts namin yung sako ng bigas.
Imagine niyo kung gaano kakati yun. Yun po ang aming salawal. Well, matipid po talaga ang nanay ko. Pero ganun po ang sackcloth. Yun ay kasuutan ng mga aba. 2 Samuel chapter 3 verse 31. Nagluluksa ang Israel. Then David said to Joab and to all the people who were with him, tear your clothes and put on sackcloth and mourn before Abner. And King David followed the bier. Namatay po yung kanyang kaibigan na si Abner at sila ay nagluluksa. Sa kanilang pagluluksa, sila ay nagsuot ng mga aba na damit. 1 Kings chapter 20 verse 31. And his servant said to him, behold, now we have heard the kings of the house of Israel are merciful kings. Let us put sackcloth around our waists and ropes on our heads and go out to the king of Israel. Perhaps he will spare your life. Yung humihingi ng tawad, nagpapakumbaba. So ito ay pagsisisi ng malalim at taos-puso na may pagpapakumbaba. Merong mourning. Sabi sa Matthew 5 verse 4, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Akala ng iba naglalatag ng rules ang ating Panginoon. Hindi, sinasabi niya ganito, dapat ang puso ninyo kung kayo'y lalapit sa akin. Kung kayo ay magkaroon ng kaugnayan sa akin, kung kayo ay magiging miyembro ng aking kaharian. Blessed are those who mourn. You mourn over your sin. Ating pinagluluksa ang kasalanang nagawa natin laban sa isang banal na Diyos. Sa James chapter 4 verses 9 to 10, be wretched and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. Humble yourselves before the Lord and He will exalt you. So sa kanilang paghingi ng tawad sa Diyos, pagsisisi na malalim na taos-puso, nagpakita sila ng pagpapakumbaba. Ito ay isang pagsang-ayon sa Diyos na mali ang ating nagawa at tama ang kautusan niya na ating sinuway. Yun din po sinasabi ng 1 John 1:9. Memoryado ng marami sa atin yan dahil ginagamit natin na escape clause. 1 John 1:9, if you confess your sins, He's faithful and just to forgive and to cleanse you from all unrighteousness. So isipin nyo, magkakasala na lang muna ako, tas mamaya, pag-uwi ko ng bahay, mananalangin ako, tapos ipamumukha ko sa Diyos ang 1 John 1:9 para patawarin niya ako. Napakamali po ng attitude na yon. Hindi po yan ang ibig sabihin ng 1 John 1:9. Ang ibig sabihin ng confess doon ay to agree. To agree with God na yung ating ginawa ay mali. Na ating sinuway ang kanyang kabanalan. Ganun po ang naging pagsisisi na iniutos ng hari ng Nineveh para sa lahat sa kanyang buong bayan. Pangatlo, makikita natin dito sa mahimalang pagbabago ng Nineveh, talaga pong nakakapagtaka lahat po ito dahil sila po bilang isang nation ay isang super na masama. Pagbabago ng buhay at pagtalikod sa kasamaan. So hindi lang yung paghingi ng tawad sa Panginoon na may pag-aayuno, hindi lang pagsisisi ng malalim sa nataos-puso na may pagpapakumbaba, kundi may pagbabago ng buhay at pagtalikod sa kasamaan. Ang utos ng hari ay ganito, let everyone turn from his evil way, verse 8, and from the violence that is in his hands. From the violence. Yung po ang mark ng mga taga-Nineveh. They were violent. Alam niyo po kung anong Hebrew ng violence? Ang Hebrew word po ng violence ay Hamas. Narinig niyo na po ang salitang ito? No. Yung organisasyon na nabansagang terrorist organization. Ang pangalan ng organization nila ay violence.
Hamas. Cruelty, falsehood, injustice, unrighteous, violence. Yun po ang ibig sabihin ng word na Hamas. So ang sabi ng hari, inutos niya, let everyone turn from his evil way and from the violence that is in his hands. Sa Jeremiah 18:11, mababasa po natin to. Now therefore, say to the men of Judah and the inhabitants of Jerusalem, thus says the Lord, behold, I am shaping disaster against you. Si Jeremiah, the crying prophet, nagpo-prophesy against the inhabitants of Jerusalem. So the southern kingdom po ito. Thus says the Lord, behold, I am shaping disaster against you and devising a plan against you. Return everyone from his evil way and amend your ways and your deeds. Sabi niya. Hindi sumunod, hindi nagbago ang Israel. At dahil doon, 586 BC, sila ay tinalo, nilipol, winasak, at nilagay as exiles ni Nebuchadnezzar sa Babylon. Yun po ang disaster that the Lord had planned for them. Siguro ganun din yung disaster na pinaplano ng Diyos para sa Nineveh. 40 days and you will be overturned, overcome, overthrown. So maaaring isang ibig sabihin nun, mawawala ang inyong buong bansa, ang inyong buong city. Sa totoo lang mga kapatid, mga 150 years pagkatapos nito, nilipol din ng Diyos ang Nineveh. Ito ay pinrophesy niya sa pamamagitan ng prophet na si Nahum. Yung 3 chapter ng Nahum may isang babala sa Nineveh. Hindi lang babala na kung kayo'y magbabago, hindi. Isang sentence, isang judgment na. At alam nyo ba, na hanggang ngayon, ang Nineveh po ay nasa bayan ng Mosul. Siguro pamilyar sa inyo yung city of Mosul, no? Sa Iran. Yung pong headquarters ng Hezbollah. No? Yung bayan ng Mosul, meron pong malaking mound of dirt na walang laman, walang halaman, walang kahit na ano. Yun po ang Nineveh. So hanggang ngayon, nawala silang parang bula. Pero, itong pagkakataon na ito, dahil nagbabago sila ng kanilang buhay, tinatalikuran ng kasamaan, merong gagawin ng Panginoon sa kanila. So Jeremiah 36:3, sabi doon, it may be that the house of Judah, Israel, southern kingdom po ulit ito, will hear all the disaster that I intend to do to them, so that everyone may turn from his evil way and that I may forgive their iniquity and their sin. Sabi sa Matthew 3, verse 7, ito po ay si John the Baptist, kasi parang napaka-asim, di ba? So, I hope they will hear all the disaster that I intend to do to them so that everyone may turn. Mas masahol naman po si John the Baptist, sabi niya sa Matthew 3:7, 7-8, but when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, nagbabautismo siya eh, he said to them, you brood of vipers. Tatagalogin ko po. Mga ulupong. Akala nyo ahas, no? Hindi, merong mas masahol sa ahas. Ulupong ang tawag po doon. Yung makamandag na ahas. Sabi niya, mga ulupong, who warned you to flee from the wrath to come? Tapos sabi niya, bear fruit in keeping with repentance. Kung kayo ay nagre-repent, dapat nakikita sa inyong buhay.
Ang pag-asa ng hari ay ang kahabagan ng Diyos na dala ng kanilang pagtalikod sa kasamaan. Sabi niya sa verse 9, who knows? Sa Tagalog, malay nyo. Di ba? Actually, hindi siya direct translation. Who knows, sabi niya. God may turn and relent and turn from His fierce anger so that we may not perish. Sabi niya, magbago nga tayong lahat. Tayo magluksa, tayo ay mag-mourn, tayo ay magsisi, tayo ay mangusap sa Diyos, manalangin sa Kanya, mag-ayuno. At higit sa lahat, tayo ay magbago ng ating buhay. Who knows? God may turn and relent and turn from His fierce anger so that we may not perish. Jeremiah 18:7-8, if at any time I declare concerning a nation or a kingdom that I will pluck up and break down and destroy it, no? Sabi ni God, anytime na i-declare ko to para sa isang bayan, and if that nation concerning which I have spoken turns from its evil, I will relent of the disaster that I intended to do to it. Sinabi naman pala niya sa panahon ng Prophet Jeremiah. So, pwede siyang magbago ng kanyang hatol. Ito ang naging pag-asa nila. Para saan ito? Dahil sa kanyang kahabagan. Di ba sabi sa Ephesians 2:1, you are dead in your trespasses and sins in which you once walked, following the prince of the power of the air, following the sons of disobedience. Lahat po tayo doon galing. Tapos sabi niya sa verse 4, but God, being rich in mercy, mahabagin po ang ating Diyos. Kung tayo ay manunumbalik sa Kanya, tayo ay magbabago ng ating buhay, who knows? God may turn and relent. Sa Titus chapter 3 verses 4-5, babasahin ko po yung verse 3. For we ourselves were once foolish, disobedient, led astray, slaves to various passions and pleasures, passing our days in malice and envy, hated by others and hating one another. But when the goodness and loving kindness of God our Savior appeared, He saved us not because of works done by us in righteousness, hindi dahil tayo mabait, but according to His own mercy. Ang kahabagan ng Diyos ang nag-glorify po dito sa kwentong ito. So, ito ang mahimalang pagbabago ng Nineveh. Humingi sila ng tawad na may pag-aayuno. Sila ay nagsisi ng malalim, may pagpapakumbaba. Sila ay nagbago ng kanilang buhay at tumalikod sa kanilang ginagawang kasamaan. So, ano nangyari? Ang maluwalhating pagpapatawad ng Diyos. Verse 10, when God saw what they did, how they turned from their evil way, God relented of the disaster that He had said He would do to them. And He did not do it. At least for the time being. Not for 150 years. Ang malungkot po dito, si Jonah po ay Israelita, pinapunta siya sa Nineveh para i-warn sila. Sila ay naniwala, nagbago, nagsisi, kaya hindi sila nilipol ng Diyos, and He delayed His judgment 150 years. Si Jonah po bilang isang Israelita, kasama ng bayang Israel, palaging sumusuway sa Diyos, matigas ang ulo, sumasamba sa Diyos-Diyusan, kahit na anong ilang propeta na pinadala sa kanila, kanilang pinapatay, kanilang hindi pinakikinggan. In 40 years, 722 BC, sila ay nilipol ng Assyria. Sino po yung Assyria? Yung bayan ng Nineveh. Ang Nineveh po, nagtagal pa ng 150 years. Sila 40 years lang. Sila ay nilipol, sila ay in exile. Saan? Sa Nineveh. Sa Assyria.
Tapos nung nilipol ang Nineveh, malamang kasama sila sa nilipol. Pero ang Nineveh, for 150 years, dahil sila ay nagsisi, nagbago, nagpakumbaba sa ating Diyos, mahimalang pagbabago, mahimalang resulta, mahimalang pagpapatawad ng Diyos, maluwalhating pagpapatawad ng Diyos. Makikita natin ang pagbabago na tunay. They turned from their evil way. Katulad ni Peter. Si Peter, dininay ang Panginoon ilang beses? 3 times. Just a few months later, sa day of Pentecost, sabi sa Acts 2:14, "But Peter, standing with the 11, lifted up his voice and addressed the men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and give ear to my words." Ba? Ano nangyari kay Peter? Isang maliit na bata na kinonfront siya, nag-deny na siya kaagad. Ngayon, nakaharap siya sa buong bayan, sa buong Sanhedrin. Sabi niya, listen to my words. Isang pagbabago na tunay. Naging mapait na experience sa kanya ang kanyang pag-deny sa ating Panginoon at natuto siya sa kanyang mapait na experience. O katulad ni John Mark. Sa Acts 13, si John Mark, pamangkin ni Barnabas, sinamahan si Barnabas at si Saul sa kanilang first missionary journey. Pero, pagkatapos ng isang lakaran, napagod, natakot, umuwi sa Jerusalem. Iniwan si Saul at si Barnabas. So nag-away pa nga si Saul at si Barnabas. Gusto siyang isama ni Barnabas, ayaw siyang isama ni Saul, naghiwalay yung dalawa. Si John Mark ang sanhi ng unang-unang church split. Ano nangyari kay John Mark? 2 Timothy 4:11. Sabi ni Paul, si Paul to, yung ayaw pasamahin si John Mark, ha? Dahil hindi siya maaasahan, hindi siya magagamit. Sabi niya sa 2 Timothy 4:11, Luke alone is with me. Get Mark, si John Mark po yun, and bring him with you, for he is very useful to me for ministry. This is 10 years after. Yan po ang pagbabago na hinahanap ng Diyos. Hindi yung panandaliang saglit na panahon lamang, kundi hindi yung bugso lang ng emosyon, kundi yung tunay na pagbabago, nagre-resulta sa isang bagong buhay. Naging tapat si John Mark. In fact, siya ang sumulat ng Gospel of Mark. Hindi lang pansamantala, mga kapatid, ang pagbabago na tunay. Ito ay habang buhay. So kayo ba, bilang isang mananampalataya, siguro, kayo ay nanalangin na, manampalataya kay Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kayo ay nag-pray na nung sinner's prayer. So sa atin pong terminology dito sa GCF, you have prayed to receive Christ. No? Pastor, totoo ba lahat yon? Hindi. Ayon sa aking karanasan, hindi. Marami akong kilala na nag-pray to receive Christ. Marami akong kilala na nagpabautismo pa. Aba, nagsayang pa ng tubig. Pero hindi naman sumunod na may pagbabagong buhay. Ang pagbabago na tunay is they turned from their evil way. Pagpapatawad na nagluluwalhati sa Diyos ang iginawad sa kanila. Verse 10, God relented of the disaster that He had said He would do to them. Bakit siya nagpapatawad? Ephesians 1:6, to the praise of His glorious grace. Ephesians 1:12, so that we were the first to hope in Christ might be to the praise of His glory. Ephesians 1:14,
who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of His glory. Para sa kanyang kalwalatian. Kaya siya nagpapatawad. Tayo ay nabibiyayaan, siya ay naluluwalhati. Sa tuwing tayo ay nabibiyayaan sa Kanya, siya ay naluluwalhati sa atin. Sa pagpapatawad niya sa mga taga-Nineveh, sabi ng iba, hindi nagbago ang hatol ng Diyos. Para nga kasi God relented. Hindi sinabi na God repented. Si God po hindi nagre-repent kasi hindi po siya nagkakasala. God relented. Binasa natin kanina sa Jeremiah 18 na kapag sumunod ang isang bayan, He can relent. Sinabi na niya yon. So nasa loob ng kalooban niya yon. Nasa loob ng will niya. Pero sa pagpapatawad niya sa mga taga-Nineveh, hindi inalis ng Diyos ang parusa sa kasalanan sa kanila. Hindi niya inalis yung parusa. O paano yung pastor? Sabi niyo 150 years bago sila talagang pinarusahan. So yung generation na yon sa loob ng 150 years, at least 3 generations, ay naligtas. Marahil lahat sila, o karamihan sa kanila, o ilan sa kanila, ay masasalubong natin sa langit. Hindi inalis ng Diyos ang parusa sa kasalanan nila. Alam mo kung bakit niya napatawad yung mga taga-Nineveh? At kung bakit niya napapatawad ang lahat ng mga makasalanan? Sapagkat nilipat niya lang ang kaparusahan na ito na dapat sanay sa kanila o dapat sanay sa atin sa kanyang bugtong na anak na namatay para sa mga kasalanan ng mga taga-Nineveh. Daang taon pagkatapos nitong pagsisisilanan na ito, lahat ng ating kasalanan, kaya niya tayo napapatawad sapagkat ang kanyang bugtong na anak ang tumanggap ng puot at galit at kaparusahan na dapat sanay kanila, na dapat sanay atin. Ngunit kanyang ininda, kanyang ipinalo ang sarili niyang anak. Kaya hindi po nagbago ang justice ng Panginoon. He remained just and the justifier of the believers. Romans 3:23 to 26. For all have sinned and fall short of the glory of God. Baka kayo ay ganyan mga kapatid, mga kaibigan, and are justified by His grace as a gift. Mahimalang gift through the redemption that is in Christ Jesus, whom God put forward as a propitiation by His blood. Propitiation, technical na term, bayad sala. Pambayad sa ating sala, mga kapatid. He was put forward as a propitiation by His blood to be received by faith. This was to show God's righteousness. Hindi nagbabago ang standard ng Diyos. Hindi niya pinapalitan ang kanyang hustisya. God's righteousness is the same because in His divine forbearance, mercy, He had passed over former sins. Bakit? Sapagkat darating ang Mesiyas, darating ang kanyang bugtong na anak, at mamamatay sa krus at babayaran ang lahat ng mga kasalanan ng lahat ng mananampalataya sa Kanya. It was to show His righteousness at the present time so that He might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. So naniniwala ang mga taga Nineveh, mahiwaga, mahimala, nagbago, nagsisi, nagluksa, nagbago ng kanilang pamumuhay at sila ay pinatawad ng Diyos. Hindi dahil pinatawad lang sila ng basta-basta, hindi. Dahil yung bayad dun sa kasalanan nila ay iindahin ang sarili niyang anak sa krus.
para mananatili siyang just and the justifier of those who will have faith in Him. Sabi nga ni Dr. James Montgomery Boyce, basahin ko po sa Ingles, sinubukan ko po Tagalogin, mahirap. And I quote, "Here the message of Jonah hits quite close to home. Like Jonah and the Ninevites, each of us today needs to repent of sin and turn to the righteous and merciful God of the universe. But our repentance from sin, assuming we do repent, is made possible only because God Himself first relented of the evil by taking our judgment on Himself. Jesus bore our judgment. Consequently, our turning from sin must be at the same time a turning to Jesus, through whom alone we have forgiveness." Kayo ba ay natatakot magpahayag ng ebanghelyo sa iba? Mahimala ang ating Diyos. Hindi nyo alam. Baka mamaya yung inaasahan yung talagang parang halos kalahati ng katawan ay nasa impyerno na. Eh siya pa ang maligtas. Ang Diyos at ang Kanyang salita ang magbabago sa kanila. At kung sila ay magbabago, siya ay magpapatawad dahil binayaran na niya ang kapatawaran na iyon na Kanyang ibibigay sa lahat ng lalapit sa Kanya. Kayo ba ay nangangailangan ng kapatawaran, kaibigan? Malawak ang kahabagan niya at naluluwalhati siya sa pagpapatawad ng kasalanan. Tayo po'y tumayo. Tayo mananalangin. Panginoon, maaaring merong iba sa amin na narito ngayon na hindi pa nagtitiwala sa inyo bilang tagapagligtas at Panginoon. Kayo nga po ang kumilos sa kanilang mga puso at bigyan ng pag-unawa upang sila ay makaunawa ng inyong ebanghelyo na aming binahagi sa kanila ngayong hapong ito. At dahil kailangan nilang manampalataya at wala sa amin ang mayroong tunay na pananampalataya, ipagkaloob ninyo, O Diyos na mahabagin, ang pananampalatayang nagliligtas sa bawat isa na nais lumapit sa inyo, maunumbalik sa inyo sa hapong ito. At ngayon, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang Kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang Kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan magmula ngayon at magpasawalang hanggan. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Magandang hapon po.